ay tungkol sa krimeng pagpatay sa babaeng nagngangalang Ginang Julita Gallardo, Colorado noong ika-10 ng Marso taong 1961 na naganap sa bayan ng San Fernando, Pampanga sa loob ng Broadway Hotel. Ang nasasangkot ay si Ginoong Felipe Fastido na humihingi ng muling desisyon mula sa Court of Assistance of Pampanga dahil sa pagsisistensya sa kanya na habang buhay na pagkakabilanggo at pagbabayad ng danyos sa naulila niya sa matotal na 12,000 piso at gayon na rin sa pagpapahayag sa opinyon na pagkatapos ng 10 taon na mabuting paninilbihan sa Honorable Secretary of Justice ay dapat irekomenda siya sa Pangulo ng Pilipinas para sa parol. Si Ginoong Fastido, 40 taong gulang, isang guro na residente ng San Antonio, Zambales, ay palagi ang nakikipagkita kay Ginang Colorado, 30 taong gulang, kasal at residente ng Marcelino, Zambales, bago naganap ang pagpatay. Magandang umaga po. May nagpadala po ng sulat para kay Ginang Julita, Colorado. Maaaring ko po bang malaman kung kayo po yun? Oo, ako. Ako yung sulat. Salamat. Ay, padala na naman ng sulat kay Walita. Naku, balita ako may kabit yan. May tubig nga daw yan. Baka nga. Siguro kabit niya yung nagpadala ng sulat. Ano yan? Ito na naman. Di ba sinabi ko sa'yo na tigilan mo na yung lalaki na yan? Hindi ba nakikita na pinagchichismisan ka na? Nakakahiya ka. Pasalamat ka't pinakikisamahan pa kita. Kaya tigilan mo na yan. Naiintindihan mo? Patuloy na nakakatanggap ng sulat si Ginang Colorado hanggang siya ay makatanggap ng sulat na hindi niya nagustuhan at tila bang gustong pagtangkaan ang kanyang buhay kapag hindi nasunod ang kagustuhan na nagpapadala. Ano? Dito pwede. Hindi na kami pwede magkita. Ano gagawin ko? Pakasali na lang po ito sa nagpadala. Patuloy pa rin nagpapadala ng sulat si Ginoong Fastido kahit wala itong tugon mula kay Ginang Colorado at dumadaan pa rin siya sa bahay ng biktima para humanap ng pagkakataon na masilayan ito. Magandang umaga po, sir. Ipagpaumanhin niyo po dahil wala pa rin pong tugon ng mga ipinadala niyong sulat. Sige, salamat. Sige po. Taong 1961, buwan ng Pebrero 22, nakita ni Evelyn Colorado, 18 taong gulang, anak ni Ginang Colorado, na ang kanyang ina ay umiiyak at kinausap ito. Mami, bakit po kayo malungkot? Ano pong nangyari? Anak, may gusto akong sabihin sa'yo. Ha? Ano po yun, Mami? Anak, iba yung tatay ni Aileen at may karelasyon akong iba. Sana mapatawad niyo ako. Po? Sino po siya? Anak, eto siya. Taga San Antonio siya. Anak, huwag na huwag mo yan sasabihin sa iba. Lalo na sa kapatid mo kapag hindi pa siya nagtatlong taong gulang. Mami, bakit niyo po ba ito ginagawa? Anak, papatayin ako ng tao na to kapag iniwan ko siya at hindi ko ginawa yung gusto niya. Sinabi niya pa na mas gugustuhin niya na uminom kami ng lasong dalawa. Ayoko namang gawin yun. Ayoko kayong iwan. Mahal na mahal ko kayo. Nakatanggap muli ng liham si Ginang Colorado na naglalaman ng paunlak mula kay Ginoong Fastido na pumunta siya sa Broadway Hotel sa bayan ng San Fernando sa oras sa alas 9:30 ng umaga at dalhin ang sukat na hinihingi niya para sa damit at sapatos ng kanyang anak
at sulat na naglalaman na nagpapahiwatig na kailangan nilang magkita para sa pag-aasikaso ng deposito sa bangko para sa kanilang anak. Peter! Good day, sir. Welcome to Broadway Hotel Restaurant. What is your order, sir? Can I have one cappuccino, please? Okay, sir. Please wait a moment. This is your order. 1 cup of cappuccino. Thank you. Good morning, do you have available room for 2 person? Please wait a moment, sir. I will check it first. Yes, sir. We have available room for only 2,500 for 1 day. Okay, here's the payment. Thank you, sir. Our room attendant will assist you to the room, sir. Okay, sir. Please wait, sir. Peter! Good day, sir. Can I have 2 bottles of beer, please? Okay, sir. Dadalhin ko na po sa table niyo. Thank you. Okay, sir. This is your 2 bottles of beer. Thank you! Pagkatapos ng 30 minuto ng paghihintay ni Ginoong Placido habang umiinom ng beer ay dumating na si Ginang Colorado. Andyan ka na pala. Suman lang natin. Pag-usapan na natin ito, Kuya. Dito tayo sa kwarto mo, boss. Excuse me, sir. Mag-register po muna kayo para kayo. Thank you, sir. Pwede mo ba kaming dala ng 2 bote ng tubig sa kwarto namin? Sure, sir. This way po. Service po. Pwede ako na lang yung tubig. Thank you. Hindi mo ba natatanggap ang mga sulat ko? Pinalik mo pa ang iba. Buti lang sa mga araw ka makapagkita ngayon. Matagal ko itong inantay. Dala mo ba ang sukat ng damit at sapatos ni Rosemary? Ayoko na. Tigil na natin to. Para na rin sa ikatatahimik ng pamilya ko. Ano? Paano na ako? Paano na anak natin? Paano na yung bubuuin natin pamilya? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi. Ayoko na. Itigil na natin to. Hindi! Hindi pwede! Baka pwede naman natin pag-usapan to. Hindi ba natin pwede ibalik ng dati? Ayoko na talaga. Tigil na natin to. Nahihirapan ako. Mas mabuting patayin na lang kita kaysa mapunta ka pa sa iba at hindi sa akin! Tila nawala ng bait ang nasasakdal dahil sa dami ng saksak na ginawa nito sa biktima. Ma'am, we have arrived to your perspective room. May I have your keys for me to open your door? Yes, please. Ma'am, please this way. Mukhang mainit kayo dito ah. Opo ma'am, luma na po kasi yung aircon dito eh. Pero pwede ko po kayong dala ng bagong electric fan. Kukunin ko lang po sa ibang room. Okay, sige. Salamat. Sige po. Nakita ni Robert Canlapan, isang room attendant, ang patay sa pagitan ng alas 5:30 at alas 6 ng hapon at dali-dali itong nireport sa pulis para maimbestigahan. Sir, may nagtagpo mo patay sa room number 10. Nakahando sa isang kamatas puro dugo. Ano? Teka, tatawag na ako sa pulis. Magandang umaga, Pampanga Police Station. May natagpo ang patay.
dito sa isang room namin mula sa Broadway Hotel. Pagkatapos i-report ang nangyari, dumating si Sergeant Tungka, isang police force, at municipal health officer na si Dr. Primitivo Pineda para tignan ang nangyari. Nalaman ng mga pulisya na ito ay nagtamo ng 12 saksak at isang gasgas. Mukhang dahilan ang pinagmamatay niya ay shock traumatic dahil sa saksak sa lungs at heart, pati na rin sa liver at hemorrhage kapag-durable. Dumating rin ang miyembro ng pagsabulary na pinangungunahan ni Captain Levy Basilia at fingerprint technician of the constabulary na si Herman Gallardo para kumuha ng ilang marka mula sa pangyayari. May matutuklasan ang mga ekspertong ito na siyang kinagulat ng marami. Pinadala ni Sergeant Tungka ang liham na kanilang natagpuan. Dinala ang biktima sa morgue para sa otopsiya upang suriyan ang katawan nito. Pagkatapos ng 2 oras, natagpuan ni Sergeant Tungka ang isa pang liham mula sa bulsa ng damit ni Ginang Colorado. Sir, pinalit na akong sulat sa ilalim ng damit. May dala to sa opisina. Patuloy na nag-imbestiga ang mga opisyal at tinanong rin nila ang mga witness na si Chan Fook at Ernesto Cortez tungkol sa mga nangyari. Gusto bang malaman kung sino ang kasama ni Ginang Colorado bago siya mamatay? Kasama po siya ni Mr. Fastidio sa room po. Tsaka pumorder pa po sila ng tubig sa room. May nakakita ba sa paglabas niya? Wala sir. Anong oras dumating si Ginang Colorado? Mga around 9:30 sir. Sige, salamat sa impormasyon na binigay niyo. Malaking tulong ito. Ika-11 ng Marso, si Mayor Juanito Colorado ng San Marcelino, Zambales, brother-in-law ng biktima ay nakipag-usap kay Sergeant Tungka tungkol sa nangyari sa kanyang hipag. Mayor, kinalulungkot ko po ang nangyari sa ipag niyo. Bakit ibang pangalan na nakarehistro? At saka, hindi kaya may gawa nito yung kanyang karelasyon na si Felipe Castigo? Alam niyo po ba sinabi niyo yung pangalan ng Mr. Bastida? Oo, naman siya nabalik na rin sa lugar namin. Sige, Mayor, salamat sa impormasyon niyo. Sige. Bentahan na ako sa mga nangyari. Noong tanghali ng araw na iyon, napagpasiyahan nila Sergeant Duncan na puntahan ang bahay ni Ginoong Fastido kasama ng ilang miyembro ng kapulisan ng San Fernando, Pampanga at ang mga witness na si Ginoong Cortez, Ginoong Fook at isang miyembro ng kapulisan ng San Antonio, Zambales. Natagpuan nila si Fastido sa bahay nito at di mapakali, kasama ang attorney na si Sahagun at ang kaniyang asawa. Noong araw na iyon, pinakita ni Sergeant Dunca ang liham at sobre ng kanilang natagpuan. Sinang-ayunan ito ng nasasakdal, ngunit tinanggi ito noong panahon ng paglilitis. Yes, ma'am. Alam niyo po yung bahay ni Felipe Fastido? Ayun po sir, doon po. Thank you po. Thank you po. Magandang umaga po. Police force po kami galing sa San Fernando, Pampanga. Magandang umaga po. Ano po kailangan nila? May natanong lang po kami tungkol sa nangyaring insidente sa Broadway Hotel, Pampanga. Sige po, tuloy po kayo. May nagbalita
Nabalita po sa amin na kasama kayo sa nangyari at karelasyon mo ang biktima. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Gusto po namin malaman kung nasaan kayo nung March 10. Nasa San Juan Rizal ako nung araw na iyon. Kailan niyo po ba si Ginang Colorado? Hindi, pero kaibigan yata ng pamilya ko. Itong mga sulat na ito, sa'yo ba nanggaling ito? Oo, sa akin nga galing ang mga ito. Pero saan nyo ito nahanap? Hindi po ba kayo pumunta sa Broadway Hotel nung araw na yan? Hindi. Officer, pwede ba pakitawag si Mr. Cortez? Yes, sir. Mr. Cortez, pinapatawag ka sa loob. Maaari pang ituro sa amin kung sino lalaki kasama ni Gina Colorado doon sa hotel noong March 10? Sure. Officer, Yes, sir. pwede ba pakitawag si Mr. Pook? Yes, sir. Mr. Cook, pinapatawag ka sa loob. Mr. Pook, maaari pang ituro sa amin kung sino lalaking kasama ni Gina Colorado doon sa hotel noong March 10? Parang pamilyar sa akin, kaso wala siyang salamin nung araw na iyon. Officer, Yes, sir. pakilabas na si Mr. Pook at pakipasok naman si Mr. Cortez. Yes, sir. Dito tayo, Mr. Cook. Mr. Cortez, kailangan ka na ulit sa loob. Sigurado ka na ba na siya yun? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pakitawag ulit si Mr. Pook. Yes, sir. Mr. Cook, kailangan ka na ulit sa loob. Pwede ba pakitanggal lang yung salamin? Siya nga yun, sir. Ano ba ang asawa ni Ginoong Pastido? Oo, ako nga. Po, Ginang, wala po kayo alam sa nangyari? Wala. Hindi ko alam ang ibinibintang niya sa asawa ko. Sir, iniimbitahan ka namin sa aming tanggapan para makapaglabas ng statement. Total, nandiyan naman ang inyong abogado. Hindi ako sasama sa inyo. At saka wala kayong patunay na ako ang kasama ng babaeng sinasabi ninyo. At kaya nandito si attorney upang maglaro kami ng mahjong. Oo, naglalaro kami ng mahjong tuwing Sabado at Linggo. Sumunod na araw, Marso 12, pinalikan muli si Ginoong Bastido at pumayag na ito para sumama sa Camp Orbas, Pampanga. Kasama si Atty. Sahagun at Chief Police of San Antonio. At kasama na rin ang iba pang pulisya. Sa lugar na iyon, tinuro muli ni Ginoong Chanfuk at Ernesto Cortez na si Bastido ang kasama ni Ginang Colorado sa hotel noong Marso 10. Humingi ng true orange at baso ang nasasakdal bago magsimula ang pag-iimbestiga ng mga pulis. Ngunit wala ang hinihingi nito at tanging Coca-Cola ang naibigay ni Sergeant at isang plastic straw. Pinakita rin ni Captain Basilia kay Bastido ang mga sulat na tagpuan nila at umamin na ang nasasakdal na ang kanyang sulat ay pareho. Itong mga sulat na ito, di ba galing sa'yo to? May sulat kamay mo to? Oo, akin nga ito. Nasaan ka nung March 10? At saan galing yung sugat na yan? Nasa bahay ako ni Ginang Barreto sa San Juan Rizal. Doon nasugatan ng kalawang kamay ko dahil sinubukan ko ayusin ang kanyang sasakyan. Ngunit sinuri ni Kapitan Ramon Pascual, isang medico-legal officer ng Constabulary, ang nag-apila at pinatunayan na ang kanyang mga pinsala ay hindi maaaring matamo sa paraang pinatotohanan niya at maaaring sanhi ng kutsilyo na ginamit kay Mrs. Colorado panaksak. Dinagdag pa ni Fastido na noong alas 9 ng umaga na iyon, umalis siya ng bahay ni Ginang Barreto at tumuloy sa isang pamangkin sa Sampaloc, Manila dahil magtatanong tungkol sa isang bahay at lupa na ibinebenta. Makalipas ang halos 1 oras at kalahati, pumunta siya sa downtown, kung saan nakita niya si Pablo Evalle na kasama niya na nanghalian sa Eastern Restaurant. Pagkatapos ng halos 2 oras na pamimili sa Quiapo, bumalik na siya ng bahay ni Ginang Barreto, bandang alas 3 ng hapon. Pagkatapos ay tumuloy na siya sa tanggapan ng Philippine Veterans Board, ngunit hindi ito pinayagang makapasok. Pagdating niya roon, bago mag alas 5 ng hapon, bumalik na siya ng bahay ng Ginang at nakarating sa pagitan ng alas 6 at alas 7 ng hapon, at saka inayos na ang sasakyan ng Ginang pagkakain.
Siniwalat rin niya na ang lahat ng nangyari kung bakit siya nagtamo ng sugat ng araw na iyon at sinabi nito na ginamot lamang ng ginang ang sugat at binalutan ito. Dinagdag pa ni Fastido noong 11 ng Marso, umuwi sila ni Ginang Barreto sa San Antonio, Zambales kung saan nakarating sila pasado alas 12 ng tanghali pagkatapos ipinatawag niya si Dr. George Lino na gumamot sa kanyang mga sugat at sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng hapon na kung saan dumating na ang mga pulisya sa bahay nila. Sinubukan ni na Mrs. Barreto at Pablo Evalle, kaibigan ni Fastido, na patunayan ang alibay ni Fastido. Bukod dito, sina Enrique Alcala, Chief of Police ng San Antonio, Zambales, at si Attorney Jose Sahagun ay tumistigo din sa pagpapatibay nang makita si Fastido ni na Chanfuk at Ernesto Cortez sa kanyang bahay. Noong Marso 11, sinabi lang nilang kamukha niya ang lalaking pinag-uusapan, ngunit hindi positibo ang tungkol dito. At sinasabi na ang mga fingerprint ng nasasakdal ay nai-impress sa inuming baso ay galing sa opisina ng Kapitan Basilia sa Camp Olivas at hindi sa Broadway Hotel. At sinabi ni Coronel Jolly Bugarin bilang saksi para sa depensa na walang positibong konklusyon ang maaaring gawin ang mga liham na natagpuan nila at ang entry sa hotel register na nagsasabing Flor Herrera ay parehong sulat kamay ng nag-aapila. Rice. Ang kaso ni Felipe Fastido tungkol sa pagpatay kay Ginang Julita Colorado sa Broadway, Pampanga ay magpapatuloy na sa paglalahad ng mga ebidensya. People of the Philippines versus Felipe Fastido. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga ebidensya na magpapatunay na ang sinasakdal ay nagkasala. Una, ang testimonya ng mga testigo ng mga empleyado ng hotel ay hindi nahigitan ang testimonya ni Ginang Barreto, sister-in-law ni Ginoong Felipe Fastido, at ang kanyang kaibigan na si Pablo Evalle. Dalawa, ang fingerprint ay nagmula sa baso na natagpuan sa kwarto ng kinamatayan noong ika-10 ng Marso at hindi ito nagmula sa Camp Olivas noong ika-12 ng Marso, gaya ng testimonya ng depensa, sapagkat ang ininom ng nasasakdal ay inuming Coca-Cola at gamit ang straw na binigay ng mga pulisya. Tatlo, ang sulat kamay na mula sa pagre-register sa hotel para kay Ginang Colorado na napatunayan na ito ay sulat kamay ng isang lalaki. At ang sulat kamay mula sa liham at sobre na natagpuan sa damit at handbag ng biktima ay napatunayan na lahat ay magkakamukha. Ika-4, ayon sa mga eksperto na sumuri ng sugat ng nasasakdal na natamo ay hindi magtutugma sa kanyang testimonya. Ito ay nagmula sa ginagawa niyang sasakyan ng kanyang hipag. Kalima, ang pagkikita ni Attorney Sahagun at ang nasasakdal sa bahay nito na nagpapatunay na alam na ng nasasakdal ang nangyari at hindi isang matibay na patunay na siya ay maglalaro lamang ng kanilang nakahiligan na madyong, kaya naroon ang abogado. Ika-6, ang pagtatanong ng mga pulisya kay Fastido kung kilala niya ang biktima. Tinanggi ito nung una, ngunit kalaunan ay sinabi na kaibigan ito ng kanilang pamilya. Ito ay nangangahulugang pagsisinungaling at hindi naayon sa kanyang pagpapatunay na wala siyang kasalanan. Naalang-alang din ang medical na testimonya at circumstantial na evidence na sumusuporta sa konklusyon na pinatay ang nasasakdal ang biktima sa panahon ng pakikipaglaban. Kaya tapagpasyahan ng mababang hukuman na ito na ang panig ng biktima ay may sapat na ebidensya at saksi laban kay Ginoong Felipe Fastido y Casiano. Kaya't napatunayan na nagkasala ka sa pagpatay kay Ginang Julita Colorado. Katulang ka ng habang buhay na pagkakakulong sa ilalim ng kaso ng pagpatay sa ilalim ng Artikulo 248 Republic Act 7659. Nagsasaad na sinumang tao na hindi nagsasailalim sa mga probensyon ng Artikulo 246 ay pumatay ng iba pa, ay nagkasala ng pagpatay at dapat parusahan ng reclusion perpetua hanggang sa kamatayan. Ikaw rin ay kailangan magbayad ng danyos sa mga naulila na sumatotal na 12,000 piso. Sinabi rin ng mababang hukuman na ito ay kanyang unang pagkakasala. Maaari pa siyang bigyan ng pardon
pagkatapos ng 10 taong mabuting panililpihan sa kulungan. Ngunit, ito ay hindi sinang-ayunan ng Solisidor General. Case closed! Mamahalin pa rin kita hanggang sa kamatayan.